Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Meron na naman pong inilabas na bagong video. Ito pong si dating Representative Saldico. Andito po tayo ngayon sa kanyang Facebook page. At naglabas po siya ng tulad ng aking nabanggit sa video. Ito po yung video. Pakinggan po natin mamaya-mayang konti. Ito po naglabas po siya ng ng mga litrato po. Dito po ay mga listahan ng deliveries. Ito mga kababayan. So yan po ang listahan ng deliveries. Meron pong date at corresponding amount. Ayan mga kababayan. Ang total po niyan ay 58.4 billion pesos. So ayan mga kababayan, tapos naglabas na naman siya ng mga litrato ng mga ng mga bagahe. Ayan. So ang dami po, 25 po ata itong mga pictures na ito. Ayan mga kababayan, no. Tingnan niyo sa screen. So ayan. So listahan at mga bagahe. Ito raw yung mga mali-maletang pera para kay Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez. Alright, so yan po yung yung mga bagahe. Bago natin gawa ng reaksyon at kung ano ang masasabi natin, ipakinggan muna natin itong video ni Saldico. Okay. Papalabasin ng administrasyon na ako ay isang terorista sa loob at labas ng Pilipinas. Para mailibing ako kasama ang katotohanan kahit saan man ako pumunta. Sinabi na agad sa akin ni Speaker Romualdez na kailangan ko makapag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan. Ito na naman yung yung kanyang intro, mga kababayan. Meron na naman siyang intro. So, ito po ay recorded video mga kababayan. Recorded video na ang ginawa niya, meron na ng mga highlights. So, yung umpisa ng video, highlights po yan. Kumbaga, suspense baga. Suspense. Ayun po yung mga babanggitin niya, yung kabuuan, dun po sa kabuuan ng video. Pero ito po ay part 1 lamang. So, meron na naman siyang part 1, part 2, part 3, part 4. So, yung highlights, yan po yung maririnig po natin sa kabuuan ng video. Hindi natin alam kung ilang parts ito. Pero ito po, part 1 lamang ito. Part 1 lamang. So, ayan po yung yung mga highlights. So, una, pinapakita niya muna at merong mga effects pa. Yung ganun-ganun pang mga effects. Okay, so, ito na Saldico. Para sa pagdi-deliver ng mali-maletang pera. Umpisahan uli natin, kasi naintriga agad ako doon sa sinabi niya eh. Sabi, gagawin daw siyang terorista para daw mapaligpit siya. Ayun yung bagong script na naman ni Saldico. Ito na, dire-diretso na. Baka magalit na naman yung iba dyan eh. Pasok ka na naman ng pasok, BMT. Ito na po. Papalabasin ng administrasyon na ako ay isang terorista sa loob at labas ng Pilipinas. Para mailibing ako kasama ang katotohanan kahit saan man ako pumunta. Sinabi na agad sa akin ni Speaker Romualdez na kailangan ko makapag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan. Para sa pagdi-deliver ng mali-maletang pera patungo sa bahay ni Speaker. Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa perang yon. Para gamitin bilang bagsakan at imbakan ng pera mula sa mga SOP, koleksyon at deliveries na para sa Pangulo. Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget. Ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Ito, part 1. Magandang araw po sa inyong lahat. Bago ko ipagpatuloy ang aking paliwanag, nais ko munang magpasalamat sa inyo. Maraming salamat sa inyong bukas na isipan, sa inyong pasensya, at sa pagtanggap ninyo sa mga impormasyong aking ibinabahagi. Alam kong hindi madali ang mga paksang ito.
mabibigat at mahirap tanggapin. Hindi po ako makauwi dahil malaki ang banta sa buhay ko. Ngayon naman ay meron kaming natanggap na balita. Papalabasin ng administrasyon na ako ay isang terorista sa loob at labas ng Pilipinas. Para mailibing ako kasama ang katotohanan kahit saan man ako pumunta. Pero mahalagang malaman ng taong bayan ang katotohanan. Muli, taos-puso akong nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Una po sa lahat, sinasabi ng ICI at ni Henry Alcantara na 21 billion pesos daw ang napunta sa akin. Hindi po totoo yun. Wala akong natanggap na ganyang halaga. Ang totoo, mula 2022 hanggang 2025, ang kabuuang pera na dumaan sa akin para ibigay kay Pangulong Bongbong Marcos at kay dating Speaker Martin Romualdez ay umabot sa 56 billion pesos at hiwalay pa dyan ang 100 billion pesos insertion ng Pangulo sa 2025 budget. Pati na rin ang 97 billion pesos flood control insertion na inilagay sa NEP ng 2026 national budget. Balikan natin kung paano ito nagsimula. Noong 2022, kakaupo ko pa lang bilang chairman ng House Committee on Appropriations, sinabi na agad sa akin ni Speaker Romualdez na kailangan ko makapag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan. Makalipas ang ilang araw, tumawag sa akin si Yusek Bernardo. Sabi niya, kailangan ng tulong ng Bulacan sa problema nila sa baha. Pinapunta niya sa opisina ko sa Kongreso si DPWH District Engineer Henry Alcantara. Sa naging meeting namin ni Alcantara, siya mismo ang nag-offer kung paano ang hatian sa mga proyekto ng DPWH. 22% para kay Speaker Romualdez, 2% para kay Yusek Bernardo at 1% para sa kanya. Doon po nagsimula ang tinatawag nilang deliveries. Ang sistema po ay ganito. Ang mga tao ni Henry Alcantara ang nakikipag-ugnayan sa mga tao ko na sina Paul Estrada at Mark Ticsay. Sila ang tumatanggap na pera mula sa mga tao ni Alcantara. Minsan sa bahay ko sa Valle Verde, minsan naman sa BGC parking. Pagkatapos nilang makuha ang pera, sila Mark at Paul naman ang nag-aayos o nakikipag-coordinate sa tauhan ni Speaker Martin Romualdez na si Jocelyn Sereño para sa pagdi-deliver ng male-maletang pera patungo sa bahay ni Speaker. Una, sa North Forbes Park sa McKinley Drive at nang lumipat siya sa number 14 Nara Street, South Forbes Park. Gusto ko pong linawin, hindi ako nakikialam sa mismong proseso ng paghatid. Dumaan lang po sa akin ang pera na agad dinideliver kay Speaker Romualdez. Ako lang po ang nagko-confirm sa text kay Speaker kapag nadala na ang pera sa bahay niya. At lahat ng ito, mula sa unang utos noong 2022 hanggang sa huling delivery noong 2025. Umabot sa mahigit 55 billion pesos plus ang naihatid sa bahay ni dating Speaker Martin Romualdez. Madalas hindi nabubuo ang hinihinging 2 billion pesos bawat buwan ni Speaker, kaya iyan ang final total. Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin, nahati sila ni Pangulong Marcos sa perang yon. Ang listahan ng mga deliveries na ito, kung kailan, magkano, at saan dinala, ilalabas ko po kasabay ng video na ito. Noong November 2024, habang nasa proseso kami ng pagtatalakay ng budget, nakipag-meeting sa amin ni Speaker Martin si Yusek Jojo Cadiz. Sabi niya, masama raw ang loob ni Pangulong Marcos, wala raw siyang natatanggap na remittance. At dahil laging napapagalitan si Speaker Martin ang Pangulo mula September hanggang November, inutusan niya ako na mag-deliver ng 1 billion pesos para kay BBM. Ayon pa kay Yusek Jojo, nang ipaalam niya ito sa Pangulo, ang utos sa kanya ng Pangulo ay mag-ingat at siguraduhin si Yusek Jojo lang ang maghahatid. Ang instruction po sa akin ni dating Speaker Martin Romualdez ay dalhin sa number 30 Tamarind Street, South Forbes Park at ibigay kay Yusek Jojo Cadiz dahil ito raw ang drop-off point na malapit sa bahay ng Pangulo. Sinabi rin po sa akin Speaker Martin Romualdez na si PBBM ang nag-utos sa kanya
na bilhin ang bahay sa number 30 Tamarind Street para gamitin bilang bagsakan at imbakan ng pera mula sa mga SOP, collection at deliveries na para sa Pangulo. Noong December 2, 2024, personal kong idineliver ang 200 million kay Yusek Jojo Cadiz sa number 30 Tamarind Street, South Forbes Park. Ayon sa kanya, dadalhin daw niya ito sa bahay ng Pangulo sa number 41 Nara Street, South Forbes Park. Kasunod nito, noong December 5, 2024, muli akong nag-deliver ng 800 million sa parehong address at Yusek Jojo Cadiz pa rin ang tumanggap. Sabi niya, iyon naman ay dadalhin sa bagong bahay ng Pangulo sa South Forbes Park. Sa kabuuan, 1 billion pesos ang personal kong naihatid. Ako mismo ang nagbigay ng pera, kasama ang aking driver at mga tauhan. At lahat ito ay base sa direktang utos ni Speaker Martin Romualdez. At yan po nabuo ang kabuuang halagang 56 billion na ipinadala mula 2022 hanggang 2025. Pero kahit na i-deliver na ang 1 billion pesos para kay Pangulong Marcos at kahit na naisama na rin sa 2025 budget ang 100 billion pesos insertion sa pamamagitan ng BICAM Committee, ayon mismo sa utos ng Pangulo, nagagalit pa rin daw si BBM. Okay, so yan mga kababayan ha. Alright, so ayan po ang part 1 ng panibago niyang pasabog. Alam niyo mga kababayan ha, para na mga walang bago eh. Ganun pa rin. Ganun pa rin mga kababayan, may mga dinagdag lang sa script na mga detalye. Pero ganun pa rin eh. Ano ba ang bago? Wala naman eh. Yung Jojo Cadiz. Ayan yung narinig kong bago na sinasabi niya na yung Yusek Jojo Cadiz, yung binibigyan niya ng pera. Ang maliwanag dito mga kababayan, ang maliwanag, nakakatanggap talaga ng pera si Saldico at personal niyang natatanggap yung pera. Ayun yung sinasabi nila Alcantara eh. So totoo yung sinasabi nila Alcantara na binibigyan nila ng pera itong si Saldico. Totoo. So lumalabas dito sa kanyang script ay may natatanggap siyang pera. Napupunta sa kanya yung pera. So inamin niya mismo na meron talaga. Ngayon, sabi, yung para daw kay Pangulong Bongbong Marcos ay dumadaan kay Yusek Cadiz. Okay. So, kinakailangan patunayan ito ni Yusek Cadiz, Jojo Cadiz, na talagang yung pera ay ibinigay niya kay Pangulong Bongbong Marcos. Paano niya patutunayan yun? Dapat meron siyang resibo na ibinigay niya yung pera kay Pangulong Bongbong Marcos. Yun ni Jojo Cadiz. At ganun din, yung kay Speaker Martin Romualdez na sinasabi niyang hati daw sila ni Pangulong Bongbong Marcos, kinakailangan patunayan ni Martin Romualdez na talagang hati sila at meron dapat siyang resibo, katunayan na ito'y binigay kay Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? So, ang malinaw lang dito mga kababayan, ang talagang tumanggap ng pera at napatunayan mismo, sabi ni Saldico, na meron talaga, na totoo talaga, na meron siyang natanggap na pera, na bilyon-bilyong pera, galing dito sa kay Alcantara. Okay? Sa DPWH officials. Pero, hindi niya pa rin napatunayan na na sangkot si Pangulong Bongbong Marcos dito. Sinabi lang umano ni Jojo Cadiz at sinabi ni Martin Romualdez. At isa pa, kay Martin Romualdez nga malabo pa rin eh. Kasi wala naman siyang patunay na inabot niya mismo yung pera kay Martin Romualdez. Ayun ang mga dapat patunayan ni Saldico na dapat may corroboration. Hindi pa pwedeng kwento-kwento lang mga kababayan eh. Hindi pa pwede yung kwento-kwento lang at ang sinasabi niya na ito na naman yung mga maleta eh. Ito pa yung mga maleta dati eh. Paulit-ulit na lang tayo sa maleta eh. Dito rin yung maleta na may presyo.
ang galing ng SM. Tapos etong listahan na to, etong listahan naman na to, madali lang gawin ito eh. 'Di ba? Mag-Excel lang ito, kaya ko gawin ito eh. Oh. So ano to eh? Parang papel lang, bond paper lang na ginawa ng total na listahan. Pero paano mo mapapatunayan na totoo lahat ito? Pati na itong mga bag na ito yung dati recycled na ito eh. Kasi ito yung dating mga literature na inilabas ni Saldico eh. Di ba? Siguro na-edit na lang yung mga date. Kasi napansin dati, mali yung mga date eh. So, walang bago mga kababayan. Ganun at ganun pa rin. Di ba? Kaya pinakamaganda, Mr. Saldico, alam mo sir, kung talagang totoo yung sinasabi mo, pumunta po kayo dito sa Pilipinas. At ang gawin ninyo, gumawa kayo ng sinumpang salaysay at under oath, sabihin nyo po lahat niyang sinasabi ninyo. Hindi po sa Facebook. Kasi sa Facebook, alam nyo, marites yan eh. Ang daming mga fake news diyan sa Facebook. At yung sinasabi nyo para maging ito'y ganap na sinumpang salaysay, ganap na sabihin nating sworn statement. Sir, dapat pumunta po kayo dito sa Pilipinas at humarap po kayo sa korte. Lalong-lalo na ngayon, meron na kayong warrant of arrest. At meron na rin kayong red notice. Anytime now, pwede kayong arestuhin kung saan man kayo naroroon. Pero sabi nila, mahirapan daw itong arestuhin eh. Kasi nandun siya sa bansa na siya ay citizen. Hindi po ako nagkakamali. So, siya ay citizen at meron siyang negosyo ron. So, parang immune ata siya. At hindi siya pwedeng i-extradite, mga kababayan. So, sa tingin ko malabo mangyari na itong sinasabi niya ay mapatunayan na totoo. Kasi unang-una dapat magpunta ka dito sa Pilipinas, sabihin mo yan, sumpaan mo yan, at sabihin mo sa korte, demanda mo si Presidente Marcos, demanda mo si Martin Romualdez, maglaban kayo sa korte. Pero kung ganyan, nagagawa naman kayo ng panibagong script, palalapasin daw siyang terorista, para daw magurgur siya. Kailangan pa ba ng ganon? Kailangan pa ba gawin kang terorista? O itag ka na terorista para magurgur ka? Kailangan pa ba yung ganon? Hindi kasi, di ba, kung gugurgurin ka, wala nang sabi-sabi, but kailangan pang sabihin, terorista to, ganyan. Di ba, wala nang ganon-ganon yun. Kung talagang gusto kong gurgurin, anytime, pwede kang pagurgur. Di ba, mag-hire lang sila ng mga dyan, mga, di ba, alam nyo na. So, parang, ewan ko kung totoo talaga sinasabi na ito ni Saldico. At etong mga resibo niya, parang wala lang parang yung dati lang din eh. Hindi nga natin nakikita dito sa mga bag na to kung totoo nga pera ba laman ito eh. Wala man lang nakabukas, dapat bulat-lat yan, bulat-lat. Ibulat-lat niya yan, lahat yan, tapos pera talaga. Wala nga, maleta lang yan eh. Malalaman ba namin na pera laman yan eh, hindi nga kahit isang lang eh, o tatlong mga maleta may laman eh, kaso wala eh. Puro maleta eh. Iba nga dyan, may presyo pa eh, bagong bili. Tapos pati yung mga sports car na nandiyan sa Gedli, napapansin na rin. So paulit-ulit na lang na ganito. Para bang ano ba to Saldico? Kung ako sa iyo sir, pinakamaganda, umuwi kayo ng Pilipinas at kung talagang totoo sinasabi nyo, sabihin nyo yan dito. Hindi yung gagawa kayo ng part 1, part 2, part 3, part 4 dyan sa inyong Facebook account. Sa Facebook page ninyo. At meron pang mga highlights, edited ang yung recorded video ang ginagawa ninyo. Di ba? Pansin ko nga, wala nang anino eh. Yung anino nandito na lang sa leeg. So nagbago siya ng lighting, mga kababayan. Kasi dati, di ba, may anino yung likod. Ngayon, bago na yung lighting niya. Nasa taas na lang. Kasi kung mapapansin ninyo, yung anino, dito na lang sa ilalim. Ayan po, mga kababayan. Tingnan niyo yung mouse ko. Yan, ayan lang yung anino.
Pero wala nang anino sa likod. So wala na siyang ilaw sa ano, sa harap. Kasi kung may ilaw siya sa harap, di dapat may shadow sa likod. So, ewan ko kung paano mapapatunayan na totoo itong sinasabi ni Saldico. Pinakamaganda talaga, sir, lumabas ka at sumpaan mo yung sinasabi mo. Hindi yung puro wento lang kasi parang walang wenta eh. 'Di ba? Parang yun lang din eh. Nagdagdag lang siya ng konti sa script pero yun pa rin yung dati. Oh, tapos nga may part 1, part 2. Ano ba naman 'to? Abangan natin mga kababayan kung ano mangyayari. Alam ko naman sasabihin na itong ni Presidente o ni Martin o yung Jojo Cadiz ba yun? Yung Jojo Cadiz dapat magpaliwanag kung totoo sinasabi ni Saldico o hindi. 'Di ba? So, yun lang mga kababayan. Wala pa rin ako, hindi pa rin ako kumbinsido. Hindi katulad ng mga didilis dito na talagang kumbinsido kay Saldico. 'Di ba? Tapos sabi niya dumaan lang daw sa kanya yung pera. Eto na naman siya eh. Wala daw siyang hindi naman niya sinabing wala pero dumaan lang sa kanya at wala daw siyang natatanggap na ganong halaga. Maniniwala ba kayo ron? Nagpapagod ka? Ikaw pa nagdi-deliver? Sabi mo ikaw nag-deliver kay Cadiz? Doon sa mga bahay na sinabi mo yung mga addresses? Tapos wala kang mapapala? Nako. Kalokohan naman yan, Mr. Saldico. 'Di ba? Papagod ka, papakahirap ka, utus-utusan ka, tapos ikaw wala kang mapapala. Huwag mo kami lokohin kasi hindi naman kami pinanganak kahapon at hindi kami tanga para maniwala na hindi ka nakinabang dyan. May pakinabang ka dyan. Kaya lang, siguro feeling niya nilalaglag na siya. So, nanglalaglag na rin siya. Patunayan mo ngayon yan. Yung burden to prove ay nasa iyo kay Saldico. So, patunayan ninyo yung sinasabi nyo na totoo yan. Sinasabi ninyo kasi ako, pasensya na kayo mga didilis Ako hindi pa rin ako kumbinsido kasi ganun pa rin eh. Wala namang bago eh. Diba? May bago ba doon sa sinabi niya? Ganun pa rin naman yung mga picture. Meron lang siyang bago listahan. Pinakamaganda talaga, pumunta ka na lang dito, sir. At dito ka magpaliwanag. Huwag dyan sa Facebook. Okay, so yun lang po muna mga kababayan. Abangan natin kung ano ang magiging reaksyon ng Presidente at ni Martin Romualdez at sa mga iba pang pangalan na binanggit niya rito sa kanyang panibagong pasabog. Pero parang hindi, parang watusi lang. Wala rin dating. Okay, so ilan po muna mga kababayan, tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to ay sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.